Ito, good news naman ito ka-coffee. Finally, sana pala ka-coffee. Ito na yung administrasyon na magsasalba kay Mary Jane Veloso. Alam niyo naman ka-coffee kwento ni Mary Jane Veloso dyan sa Indonesia na biktima talaga, malinaw na biktima, inabuso ang kawalan o kalimitadong kaalaman sa pagbibiyahe abroad ni Mary Jane Veloso. At ito ay ka-coffee, ilang taon lang na yan naisa lang na yan, nabibitayin na at namumove lang ng namumove dahil sa pag-apila. And finally, kanina po nakipagpulong, kasama po kahapon, no, pulong po ang presidente ng Indonesia, si Joko Widodo at si Pangulong Bongbong Marcos, no. At isa ito sa napag-usapan itong kaso ni Mary Jane Veloso. At ang maganda dito, nangako po ang Indonesia na titingnan nila, i-review nila itong kaso ni Mary Jane Veloso. Tayo confident tayo ka-coffee na magsasucceed itong ano na to, itong move na ito ng administrasyon na sana ka-coffee kahit habang buhay na pagkakakulong na lang, wag lang patayin o wag lang bitayin itong si Mary Jane Veloso dahil kawawa ang pamilya na naiwan nito. Syempre may mga magulang din po yan, may anak din po yan at hindi niya naman ginawa ito, no, nagamit lang ito, ginamit lang siya ng mga loko-loko at ng mga mapagsamantala. At sana ka-coffee ang ating hiling dito, ito na talaga yung administrasyon na maisalba na ito si Mary Jane Veloso, no? O kung pwede nga, paibalik ito dito sa Pilipinas at dito sana i-serve yung kanyang sentence kung ano man po, kung ilang taon man po yung sentence na ipataw sa kanya, sana dito niya nalang parang dito niya nalang gugulin yan sa Pilipinas. Pero bagamat wala pa tayo sa sitwasyon na yan, nag-commit naman po, nangako naman po ang Indonesia na i-re-examine nila yung kaso ni Mary Jane Veloso. Wag lang siyang mabitay ka-coffee, no? Kasi malaking masakit yan para sa Pilipinas. Masakit yan para sa napakaraming OFW na bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas kung mabibitay ang kanilang kapwa. Di ba? Hindi katanggap-tanggap yan. Good news naman yan, matapos po ang pakikipagpulong po ni President Bongbong Marcos kay Indonesian President Joko Widodo, nag-commit po siya na i-re-examine ang kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso, who is on a death row in Indonesia over drug-related charges. Yan po ay ang ibinalita ng Presidential Communications Office, Secretary Sheloy Garafil, nitong Webes lang po yan. Sinabi po ni Garafil na si Pangulong Bongbong Marcos ay nakuha mismo ni PBBM yung commitment mula sa Indonesian counterpart with the decision of the latter's government to look into the case filed by Veloso in the Philippines. Kasi natatandaan ninyo, hindi ko ito makakalimutan may oras na bibitayin na siya, di ba? And then yung kinabukasan, madaling araw yun, hating gabi ata yun Parang alas 12 o parang alauna, ganyang time yun ng madaling araw, no? And then, yung mga newspaper, ipinpublish na nila kasi yung mga newspaper, ina-advance nila yan kasi ipiprint pa yan Pinablish nila doon na nabitay na si Mary Jane Veloso. Yun pala, naurong, di ba? Nagkaroon ng milagro, naurong ang pagkakabitay nito. Ilang beses nang nangyayari yung ganyang sitwasyon. Pero, syempre, wala pa rin kasiguruhan. And sana, ito, finally, ito na po, nakuha ng presidente yung commitment na i-re-examine ulit. Again, parang additional light ito karagdagang liwanag ito para sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Hindi na sa pamilya niya, kundi sa mga Pilipino, sa mga OFW na umaasa na sana mapagaan ang kaso nito ni Mary Jane Veloso, no? Wag lang siyang mabitay dahil alam, malinaw naman na inabuso siya dito at hindi niya ito plinano, hindi niya ito ginawa, hindi niya ito kagustuhan, kundi ginamit lang talaga siya dito, no, ng mga loko-loko. In fact, Indonesian government is waiting for the decision of the Philippine court on the case she filed, the secretary said in a message to reporters. According to Foreign Affairs spokesman Maria Teresita Daza, the Philippine government continues to provide legal, consular, and welfare assistance to Veloso. Sana. At thank you. The Department of Foreign Affairs will continue working with the Department of Justice on the case filed by Ms. Veloso against her perpetrators. Lumabas yan, ka-coffee, no? Yung kasagsagan, kainitan ng kanyang kaso. Lumabas yan paging yung kanyang mga illegal recruiters Widodo arrived in the Philippines on Tuesday evening, becoming the first foreign president to visit the country this year. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo earlier said he has reiterated the Philippines' appeal for Indonesia to grant executive clemency to Veloso, who has been on death row in the neighboring country since 2010 due to drug trafficking. Biruin mo,
13 years nang nasa death row ito, ka-coffee, no? Kawawa rin talaga itong si Mary Jane, pati yung kanyang pamilya. At sana mag-grant talaga itong executive clemency kahit isang beses lang, ka-coffee, no? Ibigay lang sa atin ito. At once na mangyari yan, nakakapakalaking accomplishment yan para sa Pilipinas. Kasi ang pinapangalagaan naman ng Indonesia dyan, baka pamarisan sila, di ba? Pag i-allow nila yan, baka magaya o gayahin o bakit sabihin din ng ibang bansa, bakit ang Pilipinas inallow nyo, etc. etc. Kailangan hindi baliin ang isang batas para sa isang individual. Yan yung pinapanindigan ng Indonesia, no? Pero sana itong mga kaso na ito, kasi na-establish din naman talaga, malinaw naman dito, sana magkaroon na ng finality sa mga isinampang kaso dito sa Pilipinas, isinampan ni Mary Jane sa kanyang mga perpetrators, at mapatunayan talaga na biktima talaga siya dito, at maging basihan sana itong ruling ng Philippine Court, no? Maging basihan niya ng Indonesian government para i-grant itong executive clemency para kay Veloso. And tayo, medyo hopeful din naman tayo dahil gobyerno na mismo nila, presidente na nila mismo ang nag-commit sa ating presidente na i-re-examine itong kaso ni Mary Jane Veloso. Sana ka-coffee, ito na talaga. Sana. Armando Fernandez, palagay ko bago matapos si PBBM ng termino, mapapalaya na si Veloso. Hoping. Armando Fernandez, no? Malaking bagay ito para sa mga OFW. Hindi na sa pamilya ni Mary Jane, para sa mga OFW, para sa mga Pilipino. Mas matindi nga yung dalawa dito sa UAE na naisalba din ni PBBM. Exactly, Ma'am Nilda, no? Itong mga kwento na ito ay hindi lang sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa nangyayari ito. Pero naging celebrated case lang ito kay Veloso dahil grabe kasi yung panlalamang sa kanya at pang-aabuso sa kanya. Di because why you should biktima, no? Parang kulang, hindi ko lang nabasa yung naunahan. Mabuhay po ang Indonesia sa muling pinag-aralan ng kaso ni Mary Jane Veloso. At kailangan din natin magpasalamat actually, no, sa gobyerno ng Indonesia dahil sa commitment nila na i-examine itong case ni Veloso. Sana nga lumabas na yung ruling ng Philippine case. Sana nga madaliin na yan kung anong korte man ang mahawak sa kaso ni Mary Jane. Madaliin na yan para maging sana nga maging basihan para maabot natin itong executive clemency. Sunod dyan, i-appoint ni PBBM si Mar Rojas at Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, I doubt. Si Mar Rojas may chance pa, pero Kiko Pangilinan definitely hindi. Roberto Santos, drug case, imbita yan. Oo nga Melchor Galos, mabuhay din po, lalo na si Pangulong Widodo. Thank you. Nakaalis na siya dito sa Pilipinas bumalik na po ulit yan sa kanila. Anyway, maraming salamat sa Indonesian government at sa lahat ng mga Indonesian na supportive sa gobyerno ng Pilipinas. At sa lahat din ng kakopi natin na nandiyan po sa Indonesia. Happy viewing po sa inyo. Kay Eri Jumsia, nakikinig sa atin sa Facebook. Hello po sa inyo kay Mary Jum at kay Annabel Absalon Toledo. Ram Tangal Senior, shoutout po sa inyo na sa Facebook. Maligayang panonood po sa inyong lahat. Anyway, sige, bilis ng oras 33 minutes na po nakakalipas ang ating live stream. Ang oras ngayon ay 10:38 po ng gabi. Maraming salamat ka-coffee sa pagsama sa akin ngayong Webes po ng gabi. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Oy, madali lang ka-coffee, pasuyo na lang Click lang po yung follow, yung nasa taas. I-click nyo lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Alright, sige. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kita-kits ulit tayo. Kung hindi tomorrow, Sabado ng gabi, magkita-kita ulit tayo. Thank you everyone. Bye-bye. Ingat po kayo.